Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ito nga pala ang Kath Advices and Stories. Muli po akong nagpapasalamat sa biglang pagtaas ng aking mga viewers sa isang buwan palang mahigit na channel na ito. Marami pong salamat sa inyo at sana ipagpatuloy niyo po ang pagtangkilik sa aking mga videos. Sisikapin ko pong maibahagi sa inyo lahat yung mga natutunan ko sa pag-ibig, sa buhay, at sa kung saan pa mang aspeto. Muli marami pong salamat. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Paano nga ba tumaas ang value mo o maging isang high-valued woman? Unang-una, dapat ma-build mo yung character mo at magkaroon ka ng strong personality. Pwedeng sa pamamagitan ng pagkakaroon mo ng sarili mong trabaho, sariling pagkakakitaan, na ibig sabihin ay hindi ka umaasa sa iyong pamilya o sa kahit na sino paman para mabuhay ang iyong sarili. Diba? Kasi kapag mayroon kang sarili mong kita, mabibili mo kung ano man ang gustuhin mo. Hindi ka nang kakaroon ng problema kung pwede mo bating mabili o makakabili ka ba. Doon pa lang, may papakita mo na isa kang high-valued woman kasi independent ka. Pangalawa is, hindi ka dependent sa kung sino mang karelasyon mo o hindi ka dependent sa love. Oo, lahat naman tayo nagmamahal. Siyempre lahat ng partners natin, kahit sino man tayo, mahal natin sila. Pero wag kang magpapangibabaw ng iyong emotional mga aspeto sa buhay kasi doon ka kasi hihilain yung pagiging clingy mo, pagiging needy mo sa karelasyon mo, yung mayat maya tumatawag ka or kung gusto mo palagi siyang na-update or palagi kanyang ina-update. Hindi ko sinasabi na hindi mag-update. Ang ibig kong sabihin, huwag kang maging needy. Ipakita mo na kung nandyan siya, okay lang. Kung wala din siya, okay lang. Kung hindi siya mag-update sa'yo, okay lang din. Kasi nga, hindi tayo nakadepende sa ating relasyon. Kumbaga, mas marami pang priority sa buhay, di ba? Hindi ko sinasabi na hindi priority yung love. Kasi nga, pag nagmamahal tayo, minsan yung buong mundo natin nasa kanya, di ba? Ang ibig kong sabihin, huwag mong i-depende doon lahat kasi paano kapag iniwanan ka niya, di ba? At least, strong ka. Pangatlo is, handa ka sa lahat. Handa ka masaktan, handa kang maiwanan, maging karelasyon mo man, kaibigan o kapamilya. Pero, wag mong hayaan na iwanan ka ng kapamilya mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Itong mga payo ko po ay base po sa aking mga personal na nakaranasan. Marami na po akong napagdaanan. Gusto ko lang po na ma-share sa inyo kung paano maging strong kasi ang hirap po yung habang buhay kang or palagi kang nasasaktan. Maging sa pag-ibig man yan o sa pagtrato ng mga kapamilya mo o kahit mga kaibigan. Kapag mataas kasi yung value mo, yung lalaki is hinahabol ka or palagi kanyang minamahal or hindi nawawala yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi nandyan yung mystery, yung interesado siya sa'yo. Mystery is yung hindi kayong palaging nag-update sa kanya or hinahayaan mo na mamimiss ka niya sa pamamagitan ng gawin mo yung buhay mo, may sarili kang buhay, hindi mo kailangan na sumaya dahil lang sa kanya. Sumaya ka kasi may sarili kang mundo, may sarili kang buhay, may sarili kang trabaho. Ang mga lalaki kasi gusto nila yung na-challenge sila. Oo. At kapag hindi na sila na-challenge, ibig sabihin, bumababa yung value mo. At yung isang value naman na sinasabi ko is yung about sa trabaho. Kung may sarili kang trabaho, syempre iba ang dating. Panghuli, mataas ang value mo kung may strong mindset ka. Ibig sabihin, may pinagdadaanan kang mga pagsubok sa buhay, yung mga malalaking problema, strong yung mindset mo, hindi ka nagiging emotional ka agad. Kasi, hindi ka makakapag-isip critically kung emotionally damaged ka or yung mabilis kang
sumuko dahil nga emotionally alam mo na yung ibig kong sabihin, weak. Sa buhay natin ngayon, yung mga babae dapat hindi weak. Kasi nga, mas mataas ang value ng isang babae kapag ikaw hindi weak. Mabilis kang bumangon, mabilis kang makapag-isip kung paano makabalik sa magandang daan, makapag-solve ng problema. Hindi ko sinasabi na madali. Kumbaga, kung marami kang naging masamang karanasan, madali maging strong. Pero kung gusto mo na tumaas yung value mo, syempre, kailangan gawin mo lahat itong mga sinabi ko. Ito ay mga payo ko po mula sa personal kong karanasan. Huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa comment section yung mga bagay na gusto nyong itanong dahil sasagutin ko po yan. Para naman po makatulong. Sa mga hindi po nakakaalam, isa po kasi akong OFW. Maraming beses na po akong natumba, nasaktan. Pero naisip ko na kailangan nating bumangon kasi nga meron na tayong mga anak, meron tayong mahal sa buhay at mahal natin ang ating sarili. At kailangan nating pataasin ang ating value kasi nga kawawa naman tayo kung hindi natin mamahalin ang ating sarili, di ba? This time, sarili naman natin, pataasin natin ang ating value. Marami pong salamat sa inyong lahat. Malakas po yung guardian angel ko sa